ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 1, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdag na detalye tungkol kay dating Congressman Zaldico tinanggihan ng Czech Republic. Paghina ng piso dulot ng paglakas ng dolyar at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ayon sa Malacanang. Inflation rate sa buwan ng Abril posibleng sumipa sa 5.6% hanggang 6.4%. ICC magkakasa ng status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27. Dating broadcaster na si Jay Sonza inaresto ng NBI dahil sa kasong cyber libel bunsod ng pagpapakalat ng peking impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uplift Microsite inilunsad ang pamahalaan upang maipaalam sa publiko ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng krisis sa Middle East. Metro News, 71 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Nia Road sa Quezon City. Para sa ating science and technology, panibagong satellite nakatakdang ilunsad ang Pilipinas sa 2027. Lifestyle News, mahigit 300 na ninakaw na artifacts mula sa Italy, ibinalik ng Estados Unidos. Para sa music trivia, ngayong petsa nanguna sa US album chart ang album na Presence ng English rock band na Led Zeppelin. Ano-anong mga kantang kasama rito, alamin. Balitang kakaiba, isang lalaki sa India hinukay ang bangkay ng kanyang yumaong kapatid para ma-withdraw ang pera nito sa bangko. Oras po natin na 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Hindi pinagbigyan ng Czech Republic ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng karagdagang detalye sa pagkakaaresto at pagkawala sa kustudiya ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tuminggi ang Charge d'Affaires ng Czech Republic na magbigay ng paliwanag at iginiit na saklaw ito ng kanilang mga batas. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, hiniling na lamang ng Pangulo sa Czech Republic at France ang tulong para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Nangako naman ang dalawang bansa na tutugon ayon sa kanilang legal na proseso. Kinumpirma rin ng panig ng Czech Republic na naaresto at na-detain si Ko dahil sa invalid travel documents. Sinabi po ito ng Charge d'Affaires ng Czech Republic. Yun lamang po ang kinumpirma niya sa Pangulo. Talagang na-detain si Mr. Zaldico sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. At maliban po dyan, humihingi pa po ng iba pang pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon.
Pinaliwanag na Malacanang na ang paghina ng piso ay dulot ng paglakas ng dolyar at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap niya si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at inihayag nitong dahil sa paglakas ng dolyar, hinihila ng US ang kapital palayo sa mga papaunlad na merkado tulad ng Pilipinas na nagdudulot ng paghina ng piso. Inihayag pa ng Malacanang na tuwing mas mataas ang demand para sa dolyar kumpara sa supply nito gaya ng kita mula sa exports, remittances at investments, humihina ang piso. On the record low value of the Philippine peso relative to the US dollar, ang sabi po niya, depreciation results from overlapping factors, mainly external to the Philippine economy. There are two major ones. One is the unusually strong US dollar, which is pulling capital toward US assets and away from emerging markets like the Philippines. This makes the peso weaker, simply because the dollar is rising faster. The other main factor is the sharp global oil price spikes, combined with the country's dependence on imports. This causes the country's demand for dollars to spike, the trade and current account deficits to rise, and in turn, the peso to weaken. In short, the peso depreciation reflects the rise of the demand for dollars faster than the supply of dollars. Gayunman, tiniyak ni Castro na nakabantay ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapatatag ang piso at mapigilan ang labis na pabago-bagong lagay ng pananalapi. Sa iba pang balita, maximum tolerance papairali ng PNP sa kaliwat ka ng protesta ngayong Labor Day. Narito ang report ni Angel Garcia. Tiniyak ng Philippine National Police ay papatupad ang maximum tolerance ngayong araw ng paggawa kung saan sasabayan nito ng kaliwat ka ng kilos protesta. Ayon sa PNP, sa kabila ng pagpapatupad ng maximum tolerance sa may kakasang welgang bayan, ay igagalang pa rin ang karapatan sa mapayapang pagpoprotesta. Una nang inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga hepe ng pulisya at iba pang unit commanders na ihanda ang deployment ng mga pulis sa mga lugar kung saan posibleng magkaroon ng mga pagtitipon. Kabilang na dito ang paglalatag ng kinakailangang resources at assets para sa mobilisasyon. Nagkikipag-ugnayan rin ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, iba pang ahensya at mga organizers ng rally upang matiyak ang maayos at mapayapang mga pagkilos. Nabatid na nakataas na sa full alert ang status ng PNP ngayong Labor Day kung saan nasa mahigit 100,000 na PNP personnel ang ipinakalat sa mga strategic areas sa buong bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Jansan ipagdiriwang ang Labor Day. Seguridad sa Malacanang pinaigting. Chanel Salazar sa detalye. Sa General Santos City, pagdiriwang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Labor Day sa gitna ng inaasahang kilos protesta dito sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dadalo ang Pangulo sa programa ng Department of Labor and Employment na may temang disenteng trabaho para sa lahat. Ilalatag dito ang 165,000 na trabaho mula sa 89 nationwide job fairs kasama ang SPES, Government Internship Program, Job Start at Tupad. I-inspeksyonin din ng Pangulo ang bawat bayan may kinabang kung saan may tig 200,000 pesos ang piling barangay para sa ilaw, patrol vehicle, CCTV, generator at tulong sa graduating students. Matapos ito, babalik ang Pangulo sa Malacanang para sa courtesy call ni His Excellency Sheikh Johan bin Hamad Al Thani na Pangulo ng Olympic Council of Asia. Samantala, pinaigting naman ang seguridad sa Malacanang habang inaasahan ng mga kilos protesta ng mga grupong manggagawa. Kabilang sa mga inaasahang magmamarcha, ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Kilusang Mayo 1, Nagkaisa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines para igiit ang dagdag sahod at mas matibay na proteksyon sa mga manggagawa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, inaasahang sisipa sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril.
Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito kumpara sa 4.1% na naitala noong Marso at posibleng lumampas sa target ng pamahalaan na 2% hanggang 4%. Ito ay dahil anila sa mas mataas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng bigas, isda at karne, dagdag singil sa kuryente at paghina ng piso. Gayunman, sinabi ng BSP na maaaring makatulong ang inaasang pagbaba ng presyo ng ilang gulay at prutas na mapabagal ang inflation. 774 Balita Ngayon. Magsasagawa ng status conference sa May 27 ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 para sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin na naturang pagpupulong na plansyahin ang mahalagang detalye bago tuluyang magsimula ang paglilitis. Sa dokumentong may petsyang April 30, hinatasan ng Trial Chamber 3 ang prosecution, depensa at iba pang kalahok na magsumite ng kani-kanilang komento hanggang May 15. Tatalakayin dito ang posibleng petsa ng paglilitis, dami na ebidensya at testigo, wikang gagamitin sa korte, disclosure ng mga dokumento, at mga hakbang para sa proteksyon ng mga saksi. Kabilang din sa tatalakayin ng mga mosyon na kailangang resolbahin bago ang trial at ang aplikasyon ng mga posibleng biktima na nais lumahok sa proseso. Samantala, Senate President Tito Soto, aaksyonan pa rin forthwith o kaagad ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Detalye ihatid ni Conde Batak. Iginit ni Senate President Tito Soto III na aksyonan pa rin nila forthwith ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte oras na ma-transmit ito sa Senado. Ito ang pagtitiyak ni Soto kasunod ng Supreme Court decision na nagbabasura sa petisyon na nag-oobliga sa Senado na mag-convene noon bilang impeachment court. Para kay Soto, ang ruling ng korte ay base lamang sa nakahain na petisyon at hindi saklaw ng desisyon ang kasalukuyang trabaho nila sa Senado. Binigyang din ng Senate President na sila ay co-equal branch at ang petisyon ay walang kinalaman sa kasalukuyang mga aksyon ng mataas na kapulungan. Convening kung May 11 natanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yun ang ayoko kasing pag-usapan, If speculative ever lang, eh. O, sige, if speculative. ever, pinasa nila, 11. O, then 12, transmit nila. O, then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Naninindigan din ang senador na kapag na-transmit ng articles of impeachment dito sa Senado, kinabukasan agad ay magko-convene sila bilang impeachment court. Samantala, sinabi ni Soto na ang mga possibilities, paghahanda at schedule ng Senado ay dedepende pa rin kapag nasa mataas na kapulungan na ang impeachment case. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. House Committee on Justice mariing itinanggi na may nag-pressure para paboran nila ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Mariing itinanggi ni House Committee on Justice sa chairperson and Batangas Representative Jervy Luistro na may nag-pressure sa kanila para paboran ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Luistro sa alegasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na mayroon umanong tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista at nagbabanta na aalisan sila ng pondo kung hindi papabor sa impeachment laban kay VP Duterte. Ayon kay Luistro, walang tumatawag sa kanya at sa kanyang chief of staff para igiit na suportahan niya ang pag-impeach kay VP Sara. Di ni Luistro, ang komite at ang mga miyembro nito ay walang pinapanigan at ginagampanan lang nila ang mandatong iniatas ng konstitusyon. Sabi ni Luistro, ang kanilang pasya na may probable cause ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Sara ay nakabatay sa mga ebidensyang lumitaw sa impeachment proceedings at hindi sa impluensya ng sinuman. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating broadcaster at television host na si Jay Sonsa kaugnay ng kasong cyber libel sa kanyang bahay sa Quezon City kagabi.
Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinagawa ang operasyon matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Pasay City Regional Trial Court. Kasalukuyan ang nasa kusodiya ng NBI si Zonza. Ang kaso ay nagugat sa reklamo ng NBI noong Pebrero laban kina Zonza at vlogger na si Jeffrey Luces Celis dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Inilunsad ng pamahalaan ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT microsite upang madaling maipaalam sa publiko ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng krisis sa Middle East. Ayon kay DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, binuo ang platform kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na nabibigyan ng impormasyon ng mga Pilipino ukol sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno at upang magkaroon sila ng mas maayos na access sa mga tulong mula sa pamahalaan. Ito pong sense of urgency na ito comes from the fact that in any crisis, timing matters. It is very crucial. So people need to see that help is real, that it is ongoing, and that is reaching them. Because even the most extensive government action means little if people cannot understand or access it. So UPLIFT microsite solves this gap. Kabilang sa mga datos na maaari makita sa UPLIFT microsite ay ang repatriation efforts para sa mga OFW, tulong na ibinibigay sa mga transport workers, food level supply, regional price monitoring at power supply outlooks. Maaari itong ma-access ng publiko sa www.uplift.gov.ph. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 8 minuto bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 15 bahay ang tinupok ng sunog na sumiklab sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikatlong alarmang sunog na nirespondihan ng mahigit 20 truck ng bombero bago tuluyang naapula makalipas ang mahigit 1 oras. Nasa 71 pamilyang nawalan ng tirahan bunsod ng sunog. Kabilang sa iniimbestigahan ng BFP na posibleng sanhi ng sunog ay ang mga nangangalakal na nagsusunog ng tanso. Ilang residente naman ang hindi maiwasang isipin na sinadya ang sunog dahil una na ring may sumiklab na sunog sa lugar noong March 6. Isa pang Metro News, iba't ibang lokal na pamalaan sa Metro Manila magsasagawa ng job fair ngayong araw. Detalye po ihahatid ni Jonah Bakiran. Iba't ibang lokal na pamahalaan ang magsasagawa ngayong araw ng job fair kasabay ng araw ng paggawa o Labor Day. Sa abiso ng Quezon City Public Employment Service Office, isasagawa ang job fair mula alas 8 ng umaga sa Quezon City MICE Center. Para naman makita ang kumpletong listahan ng mga kumpanyang kalahok at mga trabahong maaaring applyan, kailangan lamang i-scan ang QR code. Kaugnay nito may handog din na job fair ang Pasig City na gaganapin ngayong Biyernes, May 1, 2026 sa Level 3 ng Robinsons Metro East, Barangay de la Paz, Pasig City. Magsisimula ang job fair mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Nasa 50 local companies at 10 overseas manpower agencies ang may hatid na oportunidad para sa mga individual o taga-Pasig na naghahanap ng trabaho. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 51 centavos, nasa 71 pesos and 82 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 90 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 40 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng April 30, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay
40, 41, 24, 23, 46, at 42. Muli ang winning number combinations ay 40, 41, 24, 23, 46, at 42. Mayroon itong jackpot prize na 33,781,767 pesos and 72 centavos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 7, 24, 41, 42, 29, at 40. Muli ang winning number combinations ay 7, 24, 41, 42, 29, at 40. At may jackpot prize ito na 31,621,223 pesos and 97 centavos. Yan po ang recap ng resulta ng April 30, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, para sa jackpot estimates mamaya, 15 million pesos para sa Mega Lotto 645 at 77 million naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, nakatakdang magpalipad ang Philippine Space Agency o PhilSA ng isa pang satellite sa unang bahagi ng susunod na taon, makalipas ang isang dekada ng ilunsad ang microsatellite Diwata 1 sa kalawakan. Ang Multispectral Unit for Land Assessment o MULA ay isang high capability operational satellite na higit na magpapahusay sa kakayahan ng bansa sa pagmonitor ng lupa, kapaligiran at mga mapagkukunan. Una nang inihayag ng Malacanang na maaaring sakupin ng MULA satellite ang 73,000 square kilometers sa loob ng 24 oras na mangangalap ng datos sa buong lupain, himpapawid at karagatan ng Pilipinas. Sa sandaling nasa orbit na ito, kayang i-detect na naturang satellite ang kalidad ng hangin na tubig, tukuyin ang mga produktibong lugar ng pangingisda, i-monitor ang trapiko sa mga urban area at itrack ang mga sasakyang pandagat sa teritoryong katubigan ng bansa. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, mahigit 300 na ninakaw na artifacts mula sa Italy, ibinalik ng Estados Unidos. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Ibinalik na ng Estados Unidos ang 337 na antigong item na ninakaw mula sa Italy, isang hakbang na itinuturing na isa sa pinakamalaking pagbabalik ng mga ninakaw na cultural property. Inabot ng matagal na panahon ng mga otoridad ng Italy sa pagsisikap na pigilan ang malawakang kalakalan ng mga ilegal na nahukay na antigong kagamitan na sinisiguro ang pagpapauwi sa libo-libong artifact na nagkakahalaga ng milyong-milyong euro. Kabilang sa mga naibalik na artifact na ipinakita sa publiko ay ang isang marble head ni Alexander the Great na mula pa noong unang siglo na ninakaw mula sa isang museo sa Roma noong 1960. Na-recover din ang isang bronze sculpture mula sa bayan ng Herculaneum sa Roma, 2 Egyptian basalt statues, Roman coins, alahas, ceramics at mga architectural fragments na nagmula sa 5th century BC hanggang 3rd century AD. Sinabi ng mga otoridad ng Italy na marami sa mga items na ito ay kinuha mula sa mga tagong excavations o ninakaw mula sa mga cultural institutions bago ipinadala sa international art market. Kasunod naman ito, posibleng ibalik ang mga artifacts sa kanilang mga pinagmulan sa Italy. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa US album chart ang album na Presence ng English rock band na Led Zeppelin. Ano-anong mga kanta ang kasama rito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 1 taong 1976, nag-number 1 sa US album chart ang Presence ng English rock band na Led Zeppelin. Ang Presence ang ikapitong studio album ng grupo.
Tumakbo ng 2 linggo sa number 1 spot ang naturang album na nirecord noong November 1975. Nirelease ang album noong March 31, 1976 sa ilalim ng Swan Song Records. Kabilang sa mga kanta na nasa Presence album ng Led Zeppelin ay ang Achilles' Last Stand, Nobody's Fault But Mine at ang For Your Life. At yan, hat ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kanika Costa. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang lalaki sa India ang hinukay ang bangkay ng kanyang kapatid upang dalhin sa isang bangko bilang patunay na talagang pumanaw na ito. Ginawa ito ng lalaki makarang hindi siya payagan ng bangko na withdrawin ng pera ng kanyang yumaong kapatid dahil wala siyang may pipresentang death certificate. Kinilalang lalaki bilang si Jitu Munda na mula sa isang tribal community sa eastern state ng Odisha. Ayon sa staff ng bangko, sinabihan nila si Jitu na hindi nila pinapayagan ang third-party withdrawals nang walang tamang otorisasyon. Sa galit ni Jitu, bumalik siya sa bangko dala-dala ang labi ng kanyang kapatid na nailibing na ilang araw na ang nakalilipas. Makikita sa mga ulat sa telebisyon si Jitu na nagtungo sa bangko na pasan sa kanyang balikat ang tila bangkay na nakabalot sa plastik. Paglilinaw naman ng bangko, agad naman nilang aasikasuhin ang claim ni Jitu sa oras na makapagsumiti ito ng death certificate. Sa India, mandatory na ang pagpaparehistro ng araw ng kapanganakan at kamatayan, ngunit may kakulangan pa rin sa dokumentasyon, lalo na sa mga liblib na lugar. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Friday. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna, ibigay ko muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayo sa blended rice o pinaghalong imported at locally produced rice para maging mura ang presyo ng bigas sa merkado? At in one word, ano po ang katangian ng isang manggagawang Pilipino? Dahil tayo nga po ay ginugunita natin ang Labor Day, para po sa inyo mga kanyusik, in one word o sa isang salita, ano po ang katangian ng isang manggagawang Pilipino? Kung i-describe ninyo ang isang manggagawang Pilipino, ano yung sa tingin po ninyong salita na bagay na para mailarawan po ninyo ang katangian ng isang manggagawang Pilipino at bakit? Para po sa inyong mga opinyon, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, May 1, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:03 ng umaga.